Ikaw, may sabihin ka ba? Jonathan? Yun lang sir, yung ano no, ang sana wag nang maulit yung ano no, yung ganyang klaseng insidente. Kasi hindi talagang nagtataka talaga ako bakit dumadating doon sa PIDEA. Pati nga yung video ng CCTV lumabas Mukhang may problema talaga no, Your Honor. Ang CCTV ng PIDEA para makarating sa Amerika doon sa vlogger na si Miss Maharlika, talagang nagtataka ako Sino yung contact nito doon sa PIDEA para magbigay ng copy ng video? Kasi kung titignan natin, sir, yung camera, para ma-access mo yung niyan, nakasecure yan. Bakit ganun? Parang hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency. Parang bakit ganun? Well, Kumsek, you invite Maharlika in the next hearing. Sabihin mo, no online attendance, physical presence. Ha? Para malaman natin kung saan ang source ni Maharlika nito. Di ba? Sa kanya nanggagaling Talaga itong papel Yes, ito. So, ang tanong ngayon kung sinong may hawak nito at bakit na-leak sa labas. Very unfair. Very unfair sa mga tao na na-involve dito. Ha? Hindi ako I am not lawyering for anybody here. Pero you will agree with me, mahabang proseso pa ito, di ba? Tatakbo pa ito, ooperitan pa ito, validation, operation, kung mag-positive, kasuhan. Kaya, kung sino mang mga tao na pangalan nakalagay dyan, yung tama nga yung National Privacy Commission na personal information yan ay dapat pangalagaan. That is why ikaw naglagay ng classification na confidential. Yes, Your Honor. Oh, that is why nilagyan mo yan ng cover sheet na confidential because Yes, Your Honor. napaka-sensitive nitong informasyon na ito. Hindi po yan para sa publiko. Yes, correct. Kung sino man yung tao na yan na nag-leak nito, napakalaking kasalanan niya. Anong kaso haharapin nung nag-disclose nito? Good afternoon, Your Honor. Yes, go ahead. Actually, yung divulging of confidential information is being penalized by two laws. We have Republic Act 6713 under Section 7. Ito yung Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees, and also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3 po. So, divulging of valuable information which are in the nature of confidential information to unauthorized sources, and as well as the release of certain documents prior to its actual authorized date, these are all punishable, Your Honor, with imprisonment of not more than 10 years. So do you think those legislations are enough? Yung mga batas na yan, tama na yan? Hindi natin gagawa pa ng panibagong batas para ma-emphasize natin talaga itong unauthorized disclosure of classified documents? Okay na yun? Sapat na yun? O dagdagan pa natin? Sa tingin ko po, Your Honor, mukhang sapat na po siya kasi we have two laws nga na parang tumutok dito. Although may kaibahan yung dalawang batas po na. Institutions like this, PNP, Armed Forces of the Philippines, PIDEA. Department of National Defense, DILG, PDEA, Yes. ay andyan na yan. Existing na yan, yung mga sistema na yan na how to secure this classified documents. Andyan na yan. Pero kahit na gaano ka secure yung system, kapag the human component manning that system ay may papasok na ibang motive, magkakaroon talaga ng leakage. I tell you, kahit anong sophisticated Central Intelligence Agency, meron pa rin sila mga leakage doon. Dahil nga sa tao, the man behind the system, siya ngayon ang cause ng leak.
So, importante yung mga tao natin, sir, sa PDEA talaga, na masiguro natin na hindi naglilik. At ito, sapat na rin itong hearing na ito, na malaman ng mga government people na mayroong kaukulang kaso, yung unauthorized disclosure, criminal at administratibo. Yes, Sa civil service, meron kayong may administrative liability yan. Yung liability po, hindi lang siya criminal liability, pati administrative liability. Correct. So, pwede po silang kasuhan kung sino man yung nag-divulge ng this is a grave offense under the rules on administrative cases in the civil service po, which operationalizes 6713, the penalties of 6713 po. Yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. I'm not sure kung kayang gawin yan, kung ito invented lang ito na papel. But anyway, since nag-claim ang PDEA now, non-existent itong papel na ito as far as their office is concerned. We are taking your word seriously here, sir, na wala ito dyan. Kasi kung nandyan ito sa opisina niyo, pangangalaga niyo, napakalaking pananagutan ng opisina niyo, dahil ito siguro nga, confidential lang nakalagay nito. Dahil yung involved na mga tao ay noon, siguro nasa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na ang involved ng mga tao ay presidente na ng Pilipinas, ay siguro top secret yan kung tutusin ang classification yan. Kung ako mag-classify yan noon, ha? Kung ako ang mag-classify, that's top secret. Hindi yan dapat confidential lang. Yes. Your Honor, Mr. Chairman, gusto ko lang i-reiterate talaga na ako wala akong anumang hangarin na pa yan ipakalat kasi yan wala akong mapapala diyan na masasa publiko, kundi sabi ko nga kabatayan ang matatamo ko dahil nga doon sa seryosong impormasyon na nakalagay diyan at yun talaga ikagagalit ng mga taong nandyan. Kapahamakan para sa akin po yan Yes, at saka in fairness to those people, di ba? Matagal ka na investigador Alam mo yan, ito information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag validate mo dito, kung mag-positive man or mag-negative, kakandak ka pa ng actual operation. Pag kandak mo ng actual operation, mag-negative ito or mag-positive. Kung mag-positive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung magpapasa ito sa piskal, ipapayal sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either ma-convict man siya or ma-acquitted. Napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor. Ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, Kaya nga po kaya po ang purpose yan, kaya magko-conduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya nga. I'm just running through the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. So, malayo pa ito. But the fact remains that itong papel na ito ay talagang nandyan. Inamin mo nga nandyan. Pero ang PDEA, deny na wala ito dahil wala man din talaga sa file nila.